Hindi lahat ng bayani ay nagsusuot ng kapa. Minsan, lumilitaw siya sa isang kabayo, tahimik, nang wala saan, sa eksaktong sandali na tila nawala ang lahat. At ganoon nga ang buhay ng isang nag-iisang ina na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay nagbago ng takbo. Inihagis sa kanyang tahanan kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig at wala nang mapupuntahan. Kinakatawan ni Helena ang malupit na katotohanan ng napakaraming babaeng mandirigma na lumalaban araw-araw para mabuhay. Ngunit ang kwentong ito ay higit pa sa drama. Ito ay nagsasalita ng pagtagumpayan, ng pambabae na katapangan, ng muling pagsilang. Sa isang mundong madalas na tumalikod sa tahimik na pagdurusa ng mga nag-iisang ina, ang kwentong ito ay tumatalakay sa mga tunay na sugat, kawalan ng katarungan, pagpapalayas, pag-abandona. Imposibleng hindi maantig sa nawawalang pagkabata ni Clara, ang anak na babae na nanood ng pagbagsak ng mundo sa paligid ng kanyang sariling ina. Ngunit ang hindi naisip ng sinuman ay ang hindi inaasahang tulong ay magmumula sa isang malungkot na koboy, isang lalaking may marka rin ng sakit, natatawid sa kanilang landas nang hindi humihingi ng anumang kapalit. At iyon ay kapag ang lahat ay nagbabago. Ang tila katapusan ay naging panimulang punto para sa isang makapangyarihang bagong simula. Ang kwento ni Helena ay hindi lamang nakakaantig. Ito ay isang aral sa lakas ng babae, pagmamahal ng isang ina, at ang kakayahan ng tao na buuin muli ang buhay. Kung naisip mo na bang sumuko, ipapakita sa iyo ng kwentong ito kung bakit ang pagpapatuloy ay maaring maging pinakadakilang pagkilos ng katapangan. Humanda ka. Ang kwentong ito ay magpapakilos sa iyo. Si Helena ang buhay na imahe ng napakaraming nag-iisang ina na nakaharap sa mundo nang nakataas ang kanilang mga ulo kahit na ang lahat sa kanilang paligid ay nahuhulog. Nakatira sa isang kalawangin na trailer kasama ang kanyang anak na si Clara. 7 taong gulang pa lamang, nahirapan siyang mapanatili ang ilang dignidad. Ang pag-ibig ng isang ina ang tanging sandata niya laban sa kalupitan ng buhay. Ang pagkawala ng kanyang kapatid na lalaki, ang kanyang tanging suporta, ay dumating tulad ng isang suntok sa dibdib. At kasama nito ang kanyang trabaho, gawain at seguridad. Sa pagtatambak ng mga utang, walang laman na refrigerator at huli na upa, hindi nagtagal ang pagpapaalis. Walang habag, itinapon ng may-ari ang ilang mga gamit at naroon sila, mag-ina, kasama ang kanilang mga bag sa bangketa at ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ang pagkabata ni Clara ay pinunit ng walang babala, nahuhulog sa mundo ng mga matatanda kung saan ang mga salitang katarungan at proteksyon ay tila napakalayo. Walang kapitbahay, kaibigan o kamag-anak na umalalay sa kanya. Tanging ang alikabok lamang ng kalsada at pag-asa ay unti-unting nawawala. Ito ang pinakamababang punto sa hukay. Pero minsan, sa baba tayo nakakahanap ng lakas para umakyat. Alam ni Helena na hindi niya mapigilan. Ang pag-ibig niya kay Clara ang siyang nagpapanatili sa kanya. Kahit na ang lahat ay sumisigaw para sa kanya na sumuko. Sa sandaling iyon ng pag-abandona, ang unang hakbang ng isang paglalakbay ng pagtagumpayan ay tahimik na ipinanganak. At dito magsisimula ang hindi inaasahang pagbabago sa lahat. Habang naglalakad sila ng walang patutunguhan sa maruming kalsada, dala ang kanilang mga punit na maleta at ang pagkawala ng kanilang mga tingin, sina Helena at Clara ay tila 2 anino ng totoong buhay. Unti-unting tumaas ang alikabok at masakit ang katahimikan. Noon ay may ibang tunog na nabasag sa hangin, mga paa na tumatama sa tuyong lupa. Huminto si Helena, napangiwi si Clara sa likod niya. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakasakay sa kabayo. Mababa ang sombrero, tahimik ang ekspresyon, halos parang isang aparisyon. Isang malungkot na cowboy. Umuusbong mula sa isang panahon na tila wala na. Walang masyadong sinabi si Miguel.
Sa mahina at direktang boses, nag-alok lang siya ng tulong. Nakita daw niya ang mag-ina na naglalakad at naisip niyang may kailangan sila. Si Helena na nasugatan sa kanyang mga karanasan ay nag-alinlangan. Alam na niya ang mapait na lasa ng maling kabaitan. Pero may something sa lalaking yon. Siguro ay ang kawalan ng mga pangako o ang pagod na nakatago sa kanyang mga mata. Hindi naman siya nag-pressure, naghintay lang siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nag-abot ng kamay nang hindi humihingi ng kapalit. Hindi naging madali ang pagtanggap ng tulong. Dinala ni Helena ang sugatang pagmamataas, ang takot sa pagtitiwala, ang trauma ng kawalan ng katarungan. Ngunit si Clara ay nanginginig sa lamig at ang madilim na ulap ay nagpahayag ng higit pa sa ulan. Dinala silang dalawa ni Miguel sa bukid kung saan siya nakatira mag-isa, isang simple ngunit ligtas na lugar. Inihanda niya ang kamalig na may kutsyon at kumot. Para sa isang tao na nakakaalam lamang ng pag-abandona, iyon ay tila isang himala. Isang simpleng kilos, ngunit may kapangyarihang magsindi ng kislap, ang posibilidad ng isang bagong simula. Unti-unting nabawasan ang pagbabanta ng katahimikan sa kanayunan. Si Clara, na buo ang kanyang kainosentehan sa lalong madaling panahon, ay umibig sa mga kabayo, lalo na sa isang itim na magiliw niyang tinawag na kidlat. Habang tumatakbo siya sa pagitan ng pastulan at koral, ang kanyang nawawalang pagkabata ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik. Si Helena gayunpaman, bagamat nagpapasalamat, ay nanatili sa isang tiyak na distansya. Ang katapangan ng babae doon ay isang proteksyon na hadlang. Tumulong siya sa mga gawain, naglinis ng kamalig, nagluto ng simple. She made a point of showing that she was not there to be snuggled up. Si Miguel ay isang palaisipan, reserved, pero mabait. Nagmamasid siya sa malayo, parang nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng magkasama. Sa pamamagitan ng mga komento ng mga kapitbahay na natuklasan ni Helena ang bahagi ng kanyang nakaraan, nawalan siya ng asawa at anak sa sunog. Mula noon, namuhay siya sa pag-iisa, walang koneksyon, walang tiwala. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naiintindihan niyang mabuti ang bigat ng pagkawala, ang katahimikan ng mahabang gabi, ang sakit na hindi maipaliwanag. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit siya nag-alok ng tulong nang hindi nagtatanong ng anuman. Hindi ito awa, ito ay pagkilala sa isang taong nakarating sa ilalim. Naging routine na ang umaga. Ang manok ay tumilaok, si Clara ay tumawa kasama ang mga kabayo, si Helena ay gumawa ng tinapay. Inalok sila ni Miguel ng isang silid sa pangunahing bahay, ngunit tumanggi si Helena. Hindi ko nais na malito ang pasasalamat sa pagtitiwala. Alam kong pansamantala lang ang lugar na ito. Kailangan kong manatiling nakatutok, trabaho, paaralan para kay Clara, muling itayo ang aking buhay. Ngunit ang kanilang oras na magkasama, gayon pa man pinigilan, ay nagsimulang magpagaling ng hindi nakikitang mga sugat. At nang hindi nila namamalayan, may bago at hindi inaasahang nagsimulang mamulaklak sa pagitan nila. Hindi nagtagal ang katahimikan. Si Helena, na laging naghahanap ng mga pagkakataon, ay pumunta sa lungsod upang maghanap ng trabaho bilang isang day laborer. Sa kanyang pagbabalik, may napansin siyang kakaiba. Ang dating may-ari ng trailer ay nakikipag-usap sa dalawang pulis na nakaturo sa isang larawan. Sumikip ang tiyan niya. Pagdating niya sa bukid, sinabi niya kay Miguel ang lahat. Ang sagot ay dumating pagkaraan ng ilang araw, tulad ng isang suntok. Siya ay inakusahan ng pagnanakaw at pag-abandona ng ari-arian. Ang nag-iisang ina na walang pera at walang depensa ay isang madaling puntirya para sa isang lipunang bihirang makinig bago manghusga. Mabilis na tumaas ang sitwasyon. Isang bailiff ang lumitaw sa pintuan ng bukid na may utos. Si Clara ay dadalhin sa pansamantalang kustodiya. Muling gumuho ang mundo ni Helena. Umiiyak, itinapon niya ang sarili sa harap ng kanyang anak.
Noon ay tumayo si Miguel na kanina patahimik. Nakatayo ng matatag, hinarap niya ang mga lalaki. Kung may gusto daw silang kunin, kunin daw siya. Isa itong gawa ng hindi inaasahang katapangan, isang nag-iisang cowboy na nagtatanggol sa isang pamilyang hindi niya alam na kanya pa. Ang lakas ng kilos na iyon ay nakabasag ng kung ano sa dibdib ni Helena. Ang pagtakas ay likas. Habang nakayakap si Clara, tumakbo si Helena sa lumang kamalig ng kapitbahay kung saan makikita siya ni Miguel pagkaraan ng ilang oras. Nasugatan ngunit determinado. Ibinunyag niya na ang nag-akusa ay may madilim na nakaraan. Siya rin ang lalaki na ilang taon na ang nakalilipas ay maaaring nasangkot sa sunog na pumatay sa kanyang pamilya. Ito ay hindi hustisya. Ito ay paghihiganti. At ngayon, nasa gitna nito si Helena, ngunit may nagbago, ayaw na niyang tumakbo. Sa unang pagkakataon, gusto niyang lumaban. Para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili, para sa isang bagong pagkakataong marinig. Nakaupo sa madilim na liwanag ng kamalig, hinihingal pa rin dahil sa tensyon. Sa wakas ay sinabi ni Miguel ang lahat. Ang dating may-ari ng trailer ngayon ay kanyang tormentor at Helenas ay hindi lamang isang mapait na tao. Siya rin ang lalaking minsang nakipag-away sa lupain kasama si Miguel at misteryosong nasa malapit ng masira ng apoy ang bahay at pamilya ng malungkot na koboy. Walang anumang patunay, ngunit laging alam ni Miguel, sinira ng taong ito ang lahat ng kanyang minamahal. Ngayon makalipas ang ilang dekada, bumalik siya para tapusin ang trabaho. Tahimik na nakinig si Helena, magkahalong takot at galit ang nararamdaman. Paano maghiganti ang isang tao para sa isang nakaraan na nasunog sa trahedya? Tiyak na tinatamaan ang mga taong nakipaglaban ng husto upang mabuhay. Ang kwento ni Miguel ay kaakibat sa kanya. Dalawang buhay na may marka ng pagkawala, kawalan ng katarungan, ang sakit na akusahan ng walang pagtatanggol. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay pagkakaisa. Hindi na nag-iisa si Miguel at hindi rin si Helena. Ang pakiramdam ng pag-abandona ay nagsimulang magbigay daan sa pakikipagsabwatan na para bang pinag-uugnay ng tadhana ang dalawang magkaibang ngunit magkaparehong lehitimong bagong simula. Sa sandaling yon, gumawa ng desisyon si Helena. Hindi na siya tatakbo. Hindi natanggapin ang pagkakasala na hindi kanya. Hindi niya hahayaang kunin ng mga ito ang kanyang anak sa kanya o masira ang kanyang dignidad. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang puwersa na sumasalungat sa imposible. Oras na para patunayan ang kanyang inosente sa korte kung kinakailangan at para matulungan si Miguel na harapin ang nakaraan na labis niyang iniiwasan. Dahil minsan, ang tunay na pagtagumpayan ay hindi nagmumula sa pagtalikod, kundi sa pagtingin sa pinakamasakit at gagawin nila ito magkasama. Kinabukasan, magkasamang umalis sina Helena at Miguel patungo sa sentro ng lungsod na may dalang higit pa sa mga dokumento at pag-asa. Kinuha nila ang lakas ng loob ng mga nagdusa ng labis at nagpasya na huwag nang sumuko pa. Isang matandang abogado, isang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Miguel, ang nangako na tutulungan sila. Nangalap si Helena ng mga larawan sa loob ng trailer, patunay na walang kinuhang iba kundi ang pag-aari niya. Nagbigay din ng mga pahayag ang mga kapitbahay na nagpapatunay sa kanyang integridad. Ang tila nag-iisang labanan ngayon ay naging isang sama-samang pagkilos ng hustisya. May ginawa pang mas simboliko si Miguel. Bumalik siya sa courthouse ng lungsod, isang lugar na tinakasan niya ng maraming taon. Doon sa harap ng hukom at ng taga-usig, sinabi niya ang buong katotohanan, hindi lamang tungkol sa sunog, kundi pati na rin sa malupit na pagtatangka na siraan si Helena. Mabigat ang katahimikan sa silid habang ipinahayag niya sa matatag na boses na hindi na siya tatakbo pa.
Itinuro sa akin ng babaeng ito kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng lakas ng loob, sabi niya. Para bang isang pinto ang bumukas, hindi lamang sa inosente ni Helena, kundi sa muling pagsilang ng isang lalaking nasira sa loob. Ang sentensya ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang kaso laban kay Helena ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya at malinaw na mga palatandaan ng pag-uusig. Ang dating may-ari ng trailer na ngayon ay opisyal na tinuligsa ay kailangang managot para sa kanyang mga aksyon. Paglabas nila ng courthouse, naramdaman ni Helena ang bigat sa kanyang mga balikat. Nanalo siya, hindi sa pagsigaw o paglayas, kundi sa dignidad, katotohanan at pagpupursige. Naibigay ang hustisya. At ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki. Muling itayo ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa pagdaan ng bagyo, naramdaman ni Helena na oras na para gawing mas bagay ang pansamantalang kanlungan, isang tahanan. Unti-unti siyang nagsimula, nagtanim ng gulayan sa likod bahay, tinutulungan si Miguel sa mga hayop at gumagawa ng mga handmade na sabon at homemade na tinapay para ibenta sa palengke. Hindi na siya ang nag-iisang ina na pinalayas, ngunit isang babaeng mandirigma na muling itinayo ang kanyang sariling kwento ng may katapangan at tapat na trabaho. Ang bukid na dating kanlungan ngayon ay isang simbolo ng isang bagong simula. Nagbago din si Miguel. Pinahintulutan niya si Helena na muling ayusin ang bahagi ng bahay, pintura, ang mga dingding at ibalik ang buhay sa lugar. Ngunit walang anumang romantikong pangako o mabulaklak na talumpati. Ang naroon ay paggalang, pakikisama at kalayaan. Isang malungkot na cowboy pa rin si Miguel, ngunit ngayon ay mas magaan na siya, mas naroroon. Tumulong siya dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. At nanatili doon si Helena dahil pinili niya, hindi dahil kailangan niya. Ito ay isang bagong paraan ng pagmamahal, ng walang tanikala, walang multo, isang pag-ibig na bumubuo, hindi nagliligtas. Si Clara naman ay umunlad. Siya ay madalas nang ngumiti muli, tumatakbo sa mga pastulan, tumatawa ng malakas ayon sa nararapat sa bawat bata. Nagsisimula ng maibalik ang kanyang nawawalang pagkabata. Ang batang babae ay nakipagkaibigan sa malapit na rural na paaralan. Nagsimulang pumunta sa maliit na aklatan at sinabing gusto niyang magkaroon ng sariling lugar kapag siya ay lumaki. Para kay Helena, ang makitang masaya ang kanyang anak ay ang pinakamalaking gantimpala. Ang muling pagtatayo ng kanyang buhay ay hindi na isang malayong pangako. Ito ay totoo, araw-araw, na binubuo ng maliliit na kilos. At nagsimula ang lahat sa sandaling iyon ng lakas ng loob, pagtanggap ng hindi inaasahang tulong. Isang maaraw na hapon, umuwi si Clara mula sa paaralan na may makukulay na guhit sa kanyang mga kamay. Dito, tatlong figura ang magkatabi, ang sarili, si Helena at si Miguel. Sa ibaba, sa malaki, malamya na mga titik, isinulat niya, ang aking ina ay isang pangunahing tauhang babae. Hinawakan ni Helena ang papel na nanginginig ang mga kamay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na hindi na niya kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Siya ay hindi lamang isang solong ina na nakaligtas sa pagpapalayas. Siya ang babaeng nanalo. Hindi sakit ang nakita ni Clara, kundi lakas. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang desisyon ng korte. Sa beranda, habang umiinom sila ng kape sa gabi, nagtanong si Miguel, iniisip mo bang umalis? Huminga ng malalim si Helena at ngumiti. Sa unang pagkakataon, iniisip kong manatili, ngunit manatili para sa aking sarili. Bahagyang tango ang sagot niya, na para bang naiintindihan niya ang lahat ng hindi nangangailangan ng mga paliwanag. Ang muling pagtatayo ng kanyang buhay ay kumpleto na, ngunit hindi ito tungkol sa pag-iibigan o perpektong pagtatapos, tungkol ito sa pagpili. Tungkol sa pagkakaroon ng karapatang magpasya kung saan at kung kanino magsisimulang muli.
tungkol sa kalayaan, tungkol sa isang bahay na itinayo hindi gamit ang mga brick, ngunit may paggalang at katotohanan. Nagpatuloy si Helena sa kanyang mga plano. Isinulat niya ang kanyang mga layunin sa isang kwaderno, isang klinika sa komunidad, isang kurso sa pag-aalaga, mga lektura para sa iba pang kababaihan. Alam niyang mahaba ang daan, ngunit ngayon ay naniniwala siyang masusundan niya ito. Hindi na siya nakulong sa tatak ng biktima ni Saanino ng isang hindi makatarungang nakaraan. Ang muling pagsilang ay nangyari. Lumaki ngayon si Clara na napapaligiran ng pagmamahal, dignidad at abot tanaw. At si Miguel, bagamat tahimik pa rin, ay bahagi nito. Tulad ng isang matatag na link sa isang bagong pamilya, ipinanganak hindi ng dugo, ngunit ng lakas ng loob upang muling itayo. Ilang beses mo naramdaman na nawala ang lahat, na walang makakakita sa iyong sakit, at ang pag-uulit ay tila imposible. Ipinapakita sa atin ng kwento ni Helena na kahit na gumuho ang mundo, posible pa ring bumangon ng may dignidad, tapang at pananalig sa iyong sarili. At hindi mo kailangan ng cowboy para iligtas ka. Minsan, ang tunay na pagsagip ay nangyayari kapag pinili mong hindi na tumakas, kapag nagpasya kang maging bida sa sarili mong kwento. Katulad niya, maaari kang muling buuin kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo. Ngayon isipin, ano ang pumipigil sa iyo na ipaglaban ang sarili mong hustisya? Ano ang pumipigil pa rin sa iyo mula sa isang sakit na dapat ay naging isang salpok? Hindi mo kailangang maghintay para sa isang perpektong pagtatapos. Nagsisimula ang tagumpay sa maliliit na hakbang, humihingi ng tulong, nagsasabing, hindi ko na ito matatanggap. Pagpapasya na ang iyong sakit ay hindi tumutukoy sa iyong kapalaran. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, marahil ay oras na para buksan ang pahina ng may tapang. Ang pagsisimula muli ay hindi kailangang maging maganda, ngunit ito ay dapat na sa iyo. Kung naniniwala ka na ang mga kwentong tulad nito ay karapat-dapat na sabihin, mag-subscribe sa channel ngayon. I-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video, i-like at ibahagi sa isang taong nangangailangan ng lakas ngayon. At sabihin sa akin dito sa mga komento, ano ang sandali na pinaka-nakamove sa iyo sa kwentong ito? Ang iyong boses ay mahalaga. Sama-sama nating ipalaganap ang tapang, katotohanan at bagong simula.